Anong ibig mong sabihin na may babaeng mula sa isla na nakatira sa bahay ni Alejandro? Kunot ang noong tanong ni Gracia kay Lori. Mommy, ulitin ko pa ba? Inis na tanong ni Lori sa stepmother. What's her name again? Lorena. Nakakainis nga eh. Magkapangalan pa kami. Habang nagraran si Lori ay napansin niyang walang reaksyon ng mommy niya. Natigilan ito dahil sa ibinalita niya. What's wrong? Umiling ang mommy niya. Kung gusto mo talaga si Alejandro, gumawa ka na paraan para mapasayo siya. Si Lori naman ang nagulat. Hindi siya supordado ng ina pagdating sa pagsinta niya kay Alejandro. Ang sabi nito ay maghanap siya ng lalaking gusto siya. Did I hear you right, Mom? Gawan mo ng paraan para mapaalis ang Lorena na yun sa bahay ni Alejandro. Why? Kunot ang noong tanong ni Lori. Just do it. Pero, when I got you from the orphanage, alam mo kung ano pinasukan mo. Ipinaliwanag ko na yun sa'yo. Pero ang sabi mo, hindi na naituloy ni Lori ang sinasabi dahil nagsalita na naman si Gracia. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. For 2 decades, I gave you the life you can't imagine when you were still at the orphanage. Lahat ng luho, lahat ng kapritsyo mo binigay ko. And now is the time to pay back. Kailangan mo na magbayad. Nasaktan si Lori dahil sa sinabi ni Gracia. Sa loob ng halos 2 dekada, akala niya itinuring na siya nitong anak. Ngunit mali pala siya. 7 taon siya nang ampunin siya ni Gracia. Alam niyang kapalit siya ng anak ng asawa nitong si Eliseo Fausto. Isang bilyonaryong comatose dahil na aksidente sa US. Doon na rin itinuloy ang gamutan. Walang makapagtanggal ng life support ng bilyonaryo dahil nakasaad sa will of testament nito na sa ganitong sitwasyon ay walang sino man ang may karapatang magdesisyon para sa buhay nito. Kapag nangyari yun, ang lahat ng ari-arian nito ay ililiquidate sa iba't ibang charity foundations. Hindi niya alam kung may threat ba sa buhay ng bilyonaryo bago pa ito maaksidente. Ang sabi ni Gracia, namatay ang nag-iisang anak na Eliseo na si Lorena Fausto habang comatose ito at ayaw ni Gracia na magising ang asawa nitong wala na itong anak, kaya inampun siya. Mula noon ay ginampanan niya ang pagiging anak ni Eliseo Fausto. Sa US siya nag-aral at lumaki at bumalik lang sa Pilipinas noong 60 na siya dahil gusto ni Gracia na makilala niya ang ibang kamag-anak ni Eliseo sa Pilipinas. Hindi na nagtaka ang mga ito sa itsura niya dahil matagal nga siyang hindi tumuntong sa Pilipinas. Wala namang nagsabing hindi niya kamukha ang totoong Lorena. Marahil ay hindi na rin madistinguish ng mga ito ang itsura ng totoong Lorena dahil sa tagal ng panahon. In short, smooth ang lahat. Wala siyang mairereklamo sa buhay niya, kahit pa sabihin hindi kanya ang lahat ng yun. Mula sa isang batang walang-wala, naging anak siya ng bilyonaryo. Ano pang irereklamo niya? Pero mas maganda pa rin kung magpapaliwanag ka, Mommy. Anya kay Gracia nang sa wakas ay magkalakas ng loob siyang magsalita. Wala akong ipapaliwanag sa'yo. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung kailangan pikutin mo si Alejandro para mawala ang Lorena na yun sa buhay nating lahat, gawin mo. Ang sabi mo ay patay ng totoong Lorena. Hinaan mo bibig mo. Mahina ngunit mariing sabi ni Gracia habang pinandidilatan siya ng mga mata. Madiin na hinawakan nito sa isang kamay ang kanyang pisngi. Ang akala ko rin ay patay na siya. Pero mukhang babawiin na niya sa iyo ang lahat, kaya kumilos ka. Hindi kita binihisan at binusog sa karangyaan para sagot-sagutin lang ako ngayong kailangan kita. Hindi makasagot si Lori. Naguguluhan na siya. Noon niya lang nakita ang ganoong side ni Gracia. Now tell me, alam ba ng Lorena na yon kung sino siya? Hindi ba siya nagulat na nagpakilala kang si Lorena Fausto? She doesn't even know her complete name. Hindi niya alam kung sino siya. Good. Nang iwan siya ni Gracia sa loob ng kanyang silid, ay nanlalamig siya. Iba na ngayong alam na niyang buhay ang totoong may-ari ng buhay niya. No, this is my life now. Anya sa sarili. Ako si Lorena Fausto, and I have to protect my place. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay isinagawa na niya ang utos ng ina na pikutin si Alex. Nasa room 401 po si Sir Alex. Ng hotel staff na binayaran ni Lori para sa kanyang misyon sa lalaki. Sigurado kang lasing siya nung umakyat? Tanong niya pa sa staff.
Opo, ma'am. Pabulong nitong sagot. Tumango siya saka kinuha ang duplicate keycard mula sa babaeng staff. Iiwan ko to sa isa sa mga drawers. Hanapin mo na lang kapag maglilinis ka na. Huminga ng malalim si Lori bago pinasok ang silid. Yun ang unang beses na mananamantala siya ng lalaking lasing. Para sa akin din to. Pagpapalakas niya ng loob. Pagpasok niya sa silid ay madilim. Isang table lamp lang ang bukas at dahil doon ay nakita niya ang mahimbing na pagtulog ni Alex. Matagal na niya itong gusto kahit pa alam niyang wala naman itong pagtingin sa kanya. Kung tutuusin ay marami naman siyang manliligaw. May mga nakadate rin siya pero wala siyang sineryoso. Wala siyang nagustuhan ng katulad sa pagkakagusto niya kay Alejandro. Tinanggal ni Lori ang dalang bote ng whiskey. She can't do her plan in her right mind. Kailangan niya ng dagdag na lakas ng loob at sa alak niya yun kukunin. Nang sa tingin niya ay handa na siya, ay nilapitan niya si Alex. Hindi man lang ito dumilat nang haplusin niya ang pisngi nito. Umungo lang ito at isiniksik pa ang muka sa palad niya. Napangiti si Lori. Hindi nga siya mahihirapan. Hinubad niya ang saplot ng lalaki pagkatapos ay isinunod ang kanya. Nanghalikan niya ito hindi ito tumutol. Hinila pa nga siya papalapit dito at mainit din siyang hinalikan. Nawala ang mga inhibisyon sa isip niya at isinuko ang puso't kaluluwa sa lalaki sa mga sandaling yon. Sinigurado niyang fertile siya ng araw na yon para mas madali silang makabuo. Mukhang hindi rin naman papalya si Alex dahil hindi lang isang beses may naganap sa kanila ng gabing yon. Parang hindi napapagod ng lalaki. Lasing pa ito ha? She wondered how many rounds he can do if he was sober. I will make you mine. Sa isip-isip ni Lori habang dinadala siya ng lalaki sa rurok. Dahil sa pagod ay agad siyang iginapi ng antok at nang magising ay maliwanag na sa labas. Pinadulas niya ang kamay sa katawan ni Alex at niyakap ito. Alex, tawag niya sa lalaki. Who are you? Gulat na tanong ng lalaki nang magising. Siya naman ay napakunot ng noo. The man didn't sound like Alex. Lori? Tanong pa nito nang mag-angat siya ng tingin. Sandro? Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat. Why are you here? Tanong ng lalaki. Ikaw ang bakit narito, Sandro? Nag-check-in ako rito kagabi. Sagot naman ng lalaki. Sa pangalan ni Alex? Well, magkasama kami kagabi. Baka nagkapalit na naman kami ng wallet kaya ang ID niyang naibigay ko sa reception. Oh my God! Bulalas niya. So, narito ko ngayon kasi akala mo ay si Alex ako. Nakangibing tanong ni Sandro. Hindi na siya sumagot pa at nagmamadali na lang na tumayo. Kailangan niyang umalis agad sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Agad siyang nagbihis at walang ningong lumabas mula sa silid. Stupid, Lori! Stupid! Patili niyang sabi habang naglalakad sa hallway. Mabuti na lang at walang ibang tao, kundi ay may pagkakamalan siyang baliw. Galit na galit ang mommy niya nang inamin niya rito ang pagkakamali niya. Lahat na lang kayo, palpak! Sigaw ni Gracia kay Lori. I'm drunk. I'm sorry. Nakayo kong sabi ni Lori. That's all you have to say? Yan lang ang pinagagawa ko sa'yo, Lori. Yan lang ang tulong na hinihingi ko sa'yo. Bakit ba kasi natatakot ko pa sa totoong Lorena? Hindi niya alam kung sino siya. Ang daddy niya, hindi na yun makaka-recover kahit nakakadilat na. Milagro na lang makakapagpabalik kay Eliseo sa dating siya. Alam mo naman yan. Ano pa bang kinakatakot mo, Mami? Ang pagtatangka sa buhay ni Lorena, ikaw rin ba ang may kagagawan? Wala kang karapatang magtanong sa akin. Mami, hayaan mo na si Lorena. Inagaw na natin ang lahat sa kanya. Kailangan mo pa ba siyang saktan? Nahihirapan ng tanong ni Lori. Oo, masama siguro siyang tao. Pumayag siyang maging replacement ng kung sino para gumanda ang buhay niya. Ngunit akala niya talaga ay patay na si Lorena Fausto. At ang malaman na gusto itong patayin ngayon ng mami niya, pakiramdam niya ay masusuka siya. Hindi siya mamamatay tao. Wala kang karapatang pakialaman ng mga desisyon ko, Lori. Kung ayaw mong madamay sa mga nangyayari dito, bumalik ka sa Amerika. Alagaan mong daddy mo hanggang sa mamatay siya. Mami, he's not even your real dad. Concerned ka sa kanya? Talagang dinama mo na ang pagiging Fausto?
Pwes, sa pangalan ka lang si Lorena. Hindi ikaw ang anak ni Eliseo kaya huwag mo akong artehan ng ganyan. Ako ang dapat mong sundin dahil ako ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Naiintindihan mo? Mommy, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na si Lorena. Wala naman siyang alam eh. Paano kapag nalaman niya ang totoo? Paano ka? Paano tayo? Sa tingin mo ba'y mananahimik na lang siya ha? Kaya kung wala kang maitutulong at palpak ka pa sa simpleng pinapagawa ko sa'yo, bumalik ka na sa Amerika. Walang nagawa si Lori kundi ang huminga ng malalim nang mag-walk out ang mommy niya. Baka tama nga ito. Wala siyang maitutulong. Kaya mas mabuti kung babalik na lang siya sa Amerika. Maayos naman ang buhay niya roon at may mga kaibigan din siya. Ayaw niyang ma-stuck kasama ang mommy niya dahil hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa nito. Babalik na sana si Lori sa Amerika nang gulantangin sila ng pagbabalik ni Eliseo Fausto sa mansyon nito. Hindi lang si Lori ang nagulat, kundi maging si Gracia na namutla pagkakita sa asawa. Ellie! Tili ni Gracia nang makita si Eliseo. Naka-wheelchair pa si Eliseo ngunit nakakapagsalita na ito. Lumuhod si Gracia sa harap ng asawa. I can't believe you're back. Tiningnan ng masama ni Gracia ang assistant ni Eliseo. Bakit hindi mo man lang pinaalam sa akin na okay na si Ellie? Okay na ako 5 years ago. Nagre-recover na ako niyon pero sinabi ko kay George na wag ipaalam sa lahat, kahit sa'yo, because I want to surprise you. Ayon kay Eliseo ay hindi naging madali ang recovery nito. Noong taon lang daw umayos ang pagsasalita nito at hindi na nito magagamit ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Ang mga unang taon ng magising ito ay hindi pa ito makasalita ng maayos at nagtsatsaga lang si George, ang assistant nito, na intindihin ito. I visited you last year. May paghihinampong sabi ni Gracia kay Eliseo. Hindi mo man lang sinabi sa akin? Nagpanggap kang hindi ka pa rin okay? Because I want to surprise you. Sabi lang ni Eliseo na may bahagyang ngiti sa labi. Binalingan siya nito. Lori, darling, aren't you going to greet your dad? Pasimpleng huminga ng malalim si Lori bago dahan-dahang nilapitan si Eliseo. Dad, niyakap ni Lori ang lalaki. I miss you. Nais maiyak ni Lori dahil sinsero ang pangungulila ng lalaki sa anak nito. I miss you too, Dad. Maiwan ko muna kayong mag-ama. Ipapaayos ko master's bedroom. Ani Gracia. Why? Are you not using that room? Hindi. It's your room. Maaalala lang kita kapag naroon ako. Malulungkot lang ako kaya ibang kwarto ang ginagamit ko. Nang mawala si Gracia ay muli silang nag-usap ni Eliseo. How are you, Iha? Tanong nito sa kanya. I should be the one asking you that, Dad. I've been great. Hindi rin alam ng mga doktor sa US kung paano ako nakarecover. I guess miracles are true. Ikaw ang patunay niyan, Dad. May misyon pa siguro ako sa lupa para mabuhay pa matapos ang mahigit 1 dekadang pagkakaratay. Kinabahan si Lori. Kasama kaya sa misyon na yon ang pagpapatalsik sa kanya sa mansyon dahil hindi naman siya ang anak nito? Madami ako na-miss sa buhay mo. Wala ka pa yata sa regular school na maaksidente ako. I can't believe na ikaw na ang maliit kong prinsesa noon, Lori. Ani Eliseo sa kanya. Pilit nang umiti si Lori. Ang importante ay nagising ka na, Dad. Anya, saka hinawakan ng kamay nito. Pero hindi ko na maibabalik ang mga taon na wala kang kinagis ng ama. Pupunuan natin yan ngayong gising ka na, Dad. Lalo nang kinain ng guilt si Lori dahil sa pagmamahal na ibinubuhos sa kanya ni Eliseo Fausto. She didn't deserve that. Hindi yun para sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay mas naging hands-on siya sa pag-aalaga sa matanda. Makabawi man lang sa lahat ng panlilinlang dito. Hanggang isang araw ay nagmamadaling pumasok ang mommy niya sa kanyang silid. Mag-impake ka na, Lori. Kailangan nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Ha? Ano na naman to, Mommy? Natuntunan nila si Jocelyn. Alam na ni Lorena ang totoo. We have to get out of here. What? Hindi niya makapaniwalang tanong. Akala ko ba hindi na malalaman ni Lorena ang totoo? Naunahan niya ako mahanap si Jocelyn, kaya wala na ako magagawa ngayon. For now, kailangan na muna nating umalis dito.
Nagmamadaling sabi nito. Pero, sino bang iniisip mo, Lori? Si Eliseo? Sa tingin mo ba'y maaawa siya sa'yo ngayong alam na niyang totoo? Ipapakulong ka niya. Pero saan tayo pupunta, Mom? Bibigyan kita ng pera na sasapat para sa 1 taon. Hindi tayo pwedeng magkasama. Magkita na lang tayo kapag malamig na ang sitwasyon. Mag-isa lang ako magtatago? That would be easier. Hindi rin ako makakakilos kung kasama kita. Kontra ka kasi ng kontra sa gusto ko. Ayoko mag-isa, Mom. Nangangatog ang kamay niya sa isipin na yon. Sa loob ng 2 dekada ay hindi na siya sanay na mag-isa. Hindi ka na bata, Lori. Malamig na sagot ng mami niya. And I'm not even your mom. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ng 2 dekada ay hindi pa rin pala anak ang turing sa kanya ng mami niya. Huminga siya ng malalim at tulad ng sinabi nito ay naghanda na siya para umalis sa lugar na yon. Matapos makapag-impake ng gamit ay sumulat siya ng liham para kay Eliseo. The old man deserves an apology. Alam niyang kulang yun sa lahat ng panlilinlang nila dito ng ina-inahan. Ngunit yun lang ang kaya niyang gawin. Hindi ako magmamali ni Sir Eliseo. Anya sa sulat. Accomplice ako ni Mami Gracia. Inampun niya ako 2 dekada nang nakakaraan mula sa orphanage. Sa murang edad ay alam ko ng replacement ako ni Lorena. Ang buong akala ko kasi ay wala na siya, kaya nagpanggap akong siya. Akala ko ay concern lang talaga si Mami sa'yo. And that she felt bad that you lost Lorena while on coma. Pero adult na ako nang malaman kong buhay si Lorena. Actually, a few months ago pa lang. Nagising ka, pero hindi ko sinabi sa'yo ang totoo. Malaki ang kasalanan ko sa'yo kaya wala akong ibang pwedeng sisihin. Naging selfish din ako at inisip ang sarili kong kapakanan. I want this family. Ito lang ang meron ako pero alam ko namang ninakaw ko lang to kay Lorena. Please tell her that I also want to apologize to her for everything. Kalokohan kung sasabihin kong hindi ko sinadyang nidlangin kayo. Sorry, Sir Eliseo. Sorry, Dad. Hindi mapigilan ni Lori ang maluha habang isinusulat ang liham. Eksaktong pinapahid niya ang luha nang tawagin siya ni Gracia. Let's go, Lori! Ayaw man niya ay sumunod siya dito. Pinagsuot pa siya nito ng sombrerong itim. Ito ang nagmaneho ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay itinuro nito ang isang luggage bag sa passenger seat. Kunin mo yan pagbaba mo. Pera ang laman yan. Saan ako bababa, Mommy? May nirentahan na akong bahay para sa'yo. May ibinigay itong papel sa kanya. At ikaw, saan ka pupunta? You don't have to know. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi naman niya ito mapipilit. Sa isang liblib na lugar siya nito ibinaba. Stay hidden. Tanging sinabi nito bago siya iniwan. Nagmuntong hininga si Lori habang tinititigan ang susi sa kanyang palad. Malamlamang ilaw na nagmumula sa kanyang pansamantalang bahay. Kung paano siya makakasurvive roon ay hindi niya alam. Napakalayo niya sa main road at mukhang wala pa siyang kapitbahay. Wala siyang sasakyan kaya hindi niya alam kung paano siya maglalakad palabas. Parang nais na naman niyang umiyak, ngunit tinigilan niya ang sarili. Ang sarili na lang niya ang meron siya kaya kailangan niyang tadagan ng loob. Pagpasok niya sa bahay ay nagpasalamat naman siyang malinis yun at may kuryente. Binuksan niya ang luggage bag at punong-puno yun ng pera. Bumili kaya siya ng sasakyan. Pero baka matrace siya kung ang ID niya ang gagamitin niya. Ano bang gagawin ko sa lugar na to? Hindi siya sigurado. Napapagod na ang utak niya kaya itinulog na lang niya yun. Pag-ising niya ay maliwanag na sa labas. Nagkape lang siya dahil wala naman siyang gana. Kompleto ang bahay niya kahit maliit yun. Pati mga stocks ng pagkain ay meron. Hindi naman pala siya iniwanan na lang bigla ni Gracia. May concern pa rin ito sa kanya kahit papaano. Pero kahit na, dapat ay isinama na niya ako kung nag-aalala siya. Bulong niya sa sarili saka lumabas bitbit ang tasa ng kape. Wala siyang matanaw kundi mga puno. Powered pala ng solar panel ang bahay niya kaya may kuryente. Hindi niya mabuksan ng phone dahil natatakot siyang matawagan ni Eliseo. I should have just flown to US when I had the time. Helpless niyang wika sabay humilamos ng mga palad sa muka. Mababalo siya sa lugar na yun ng mag-isa. Hanggang kailan tatagal ang stocks?
Baka nga isang linggo lang ay wala na. Habang maliwanag pa ay binitbit niya ang mga gamit at pera. Maghahanap siya ng ibang lugar para sa kanya. Bahala na kung ilang oras ang kailangan niyang lakarin, makakita lang ng sasakyan. Hindi niya nakaya ang isa pang gabi sa ganoong kaliblib na lugar. Mabigat na ang bitbit ay nagkaligaw-ligaw pa siya sa labas. Nang makita niya ang main road ay tanghaling tapat na. Pinara niya agad ang unang taxi na nakita niya at nagpahatid siya sa isang hotel na malayo sa lugar na yon. Saka na niya iisipin ang mga susunod na hakbang. Pagdating sa hotel ay hinanapan siya ng ID. Biglaan kasi itong lakad ko, naiwan ko ang ID ko. Hindi naman ako magtatagal dito. Baka pwede na ninyo akong payagan. I'll pay double if you want. Mabuti na lang at nadala sa lagay ang receptionist. Nakapag-book siya ng kwarto gamit ang kanyang tunay na pangalan. This way po, Miss Lori Lee. Anang isang staff na maghahatid sa kanyang silid. Napangiti siya ng mapait. Nauna lang niya ulit narinig na may tumawag sa kanya sa tunay niyang pangalan. Mabuti na nga lang at katunog yun ang nickname ni Lorena, kaya hindi siya gaanong nahirapang mag-adjust. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit siya napili ni Gracia. Magkatunog daw ang pangalan nila ni Lorena. Sa puntong yun, ay hindi na niya alam kung biyaya pa bang napili siya noon ni Gracia sa orphanage. Natulala na lang si Lori nang nasa loob na ng silid. This is not the life that I wanted. Mabigat ang dibdib niyang sabi sa sarili. Hanggang kailan siya magtatagong parang daga? Kailangan ko makagawa ng paraan para makaalis ng bansa. Aniya, saka hinanap ang cellphone. Nang makita naman yun, ay hindi niya alam kung bubuksan o ano. Natatakot siyang buksan yun. Bigla ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Parang sasabog ang ulo niya. Marahil ay dahil na yun sa stress. Maya-maya pa ay tinakbo niya ang banyo dahil nasusuka siya. Wala naman siyang maisuka dahil hindi pa siya kumakain. Napakahapdi ng sigmura niya. Tumawag siya sa room service at umorder ng pagkain. Kung gusto niyang malagpasan ng dilubyong yun sa buhay niya, ay kailangan niya magpalakas. Nang sa wakas ay may mag-doorbell ay tumayo siya para buksan ang pinto. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay nahilo na naman siya nang hindi niya mawari. At bago pa siya makalapit sa pinto ay bumagsak na lang siya sa sahig at pinanawan ng ulirat. Nagising si Lori sa ospital. Naalala niya ang pagbablackout sa hotel. Ma'am, mabutit nagising ka na. Anang isang babae. Namumukhaan niya ito. Staff ito ng hotel. What happened? Tanong niya rito. Hinimatay po kayo. Binuksan na po namin ng pinto nung kahit anong doorbell namin ay hindi po ninyo binubuksan ng pinto. Nakausap mo na ba ang doktor? Hindi pa po. Sasabihin ko na lang po sa nurse na gising na kayo. Anito. Thanks. Ano nga pala ang pangalan mo? Angelica, ma'am. Thanks, Angelica. Pagbalik ng babae ay may kasama ng doktor. Miss Dorely, wala naman pong problema. Maliban sa maselan yung pagbubuntis. I think it's better to not be alone in the meantime. Dapat po kayo laging may kasama, lalo na kapag ganyan na bigla na lang kayo nagpa-pass out. I also suggest na magkaroon kayo ng healthy lifestyle during the pregnancy. I will refer you to the OB-GYN. Walang maintindihan si Lori sa pinagsasabi ng doktor. Buntis? Hindi pwede. Hindi pwede sa puntong yun. Parang gusto na niyang maiyak. Oo, kasalanan din niyang buntis siya. Pero bakit naman patong-patong ang dagok sa kanya? Kailangan niya ng kasama? Saan siya kukuha niyon? Ma'am, okay ka lang ba? Tanong ni Angelica sa kanya. I'm okay. Wala akong pera rito. Paano ko isi-settle ang bills? Nadala mo ba ang bag ko? Ang hotel na po ang magsisettle ng bills. Thank you. Sige na, you can go back to work. Iwanan mo na ako rito. Pero, ma'am, atubiling sabi ng babae. Don't worry, okay lang ako. Babalik din naman ako sa hotel, huwag kang mag-alala. Naroon pa mga gamit ko. Ayaw ko lang na makaabala pa. Sige po, ma'am. Anang babae matapos magbuntong hininga. Nang makaalis si Angelica ay nagpasya siyang umalis sa ospital. Hindi na niya gustong makausap pa ang OB-GYN. Hindi niya itutuloy ang pagbubuntis na yon. May alam siyang bilihan ng pamparegla na malapit sa simbahan. Her friend used that before. Bibili na sana siya nang biglang may humiklat sa braso niya.
Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita si Sandro. Napalunok si Lori. "What are you trying to do, woman?" Tanong ng lalaki. Sa totoo lang ay nakilala niya lang ito sa pananamit. Magkaiba kasi ang style nito at ni Alex. "Bakit ka nandito?" Imbes ay tanong niya rin dito. "Dahil gusto kong malaman kung anong gagawin mo." "Sinundan mo ako?" Gulat na naman yung tanong. "Well, I was at the hospital. Narinig ko ang sinabi ng doktor." Anang lalaki saka nag-iwas ng tingin. "So?" Kabado siya sa totoo lang, pero ayaw niyang ipahalata. "Are you trying to get rid of the baby?" Nag-aalalang tanong ito. "Anong pakialam mo?" "There's a chance na anak ko rin yan, Lori." Mahina ngunit mariin itong sabi. "Hindi." Mabilis niyang tugon. "Wala kang anak sa akin." "Come on, Lori. Alam kong may chance na anak ko yan." "Oh, gusto mo ba yon? Gusto mo ng anak?" "Kasi ako, ayoko." "Bakit? Dahil hindi si Alex ang ama?" Kunot ang noong tanong nito. "Dahil wala ako sa kapasidad ngayon na bumuhay ng bata. Now, kung tapos ka na sa gusto mong sabihin, leave me alone." "No!" Matigas na wika ni Sandro. "Hindi mo pwedeng ipalaglag ang bata." "Huwag ka nga maingay." "Hindi ka man ako konsensya." "Sa tingin mo ba'y may konsensya pa ako? Alam kong alam mo na kung ano ang issue ko. Alam kong hinahanap ako ngayon ng mga Fausto. Idadamay ko pa ba ang batang to sa pagtatago? You know what? Hindi ko alam kung bakit ako nagpapaliwanag sa'yo. Just leave me alone." "I'll help you hide," ani Sandro bago niya ito talikuran. "What?" "Tutulungan kita. Basta tigilan mong masama mong binabalak sa baby." "Pwede bang wag mo na lang akong pakialaman, Sandro? Umuwi ka na, okay?" Frustrated niyang sagot sa lalaki. "Iwan mo siya sa akin pagkapanganak mo. Tapos pwede ka nang pumunta sa kung saan mo man gusto. Just don't get rid of the baby." "Hindi ka nga sigurado kung sa'yo to. Tapos gusto mong kunin." "Well, there's a way to be sure," sagot ng lalaki. "Paano kung hindi nga sa'yo?" "I'll cross the bridge when I get there. For now, kumalma ka." Anito. "Wala ka sa tamang pag-iisip dahil nai-stress ka. Tutulungan kita, Lori. Mangako ka lang sa akin na hindi mo na iisipin ang pagpapalaglag. Isa pa'y kasalanan sa Diyos yung gagawin mo. Dadagdagan mo pa ba ang atraso mo?" "Baka naman inuuto mo lang ako para isurrender sa mga Fausto." Nagdududang tanong niya rito. "I will not do that," gate ni Sandro. "Kahit kay Alex ay hindi ko sasabihin na alam ko kung nasan ka. Basta tumupad ka lang sa usapan." "Eh bakit ka ba nandito?" "Nagkaroon ako ng minor accident kaya na-ER ako kanina. Doon ko narinig ang sinabi ng doktor. Hindi ko rin inaasahan na magkikita tayo ngayon dahil ang akala ko nasa ibang bansa ka na." Noon lang niya napansin ang bandage sa bisig ng lalaki. Tinitigan niya itong mabuti at nag-isip kung susunggaban na ba niya ang tulong na inaalok nito. Sa totoo lang, ang gusto lang naman niya sa mga sandaling yon ay ang may makasama. Ayaw niyang mag-isa lalo pa ngayong buntis siya. "Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko, Sandro." Pagbabanta niya sa lalaki. "Pwede kang magtiwala sa akin." Naging sapat na yon para kay Lori. Sinamahan siya ng lalaki para kunin ang mga gamit niya sa hotel. Ito na rin ang nagsettle ng bill niya sa hotel, kasama ang pagpapa-ospital sa kanya ng mga staff doon. Hindi niya alam kung tamang sumama siya sa bahay ni Sandro dahil malapit yun sa bahay ni Alex. Ngunit ang sabi naman ng lalaki ay hindi nagpupunta roon ng kakambal nito. "Mas safe ka rito. Wala rin ako mga kasambahay na nag-i-stay in. Sasabihan ko na lang silang wag na muna magpunta rito." "At sinong maglilinis dito?" Ngumisi ang lalaki. "Tayo?" Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. "Sa tingin mo talaga ay kaya ko yon?" "Wala kang choice. Gusto mo bang may makaalam na narito ka? Isa pa, hindi naman kita pagagawin ng mga mabibigat na gawaing bahay. Huwag kang mag-alala, okay?" "Bakit mo ko tinutulungan, Sandro?" "Dahil sa bata." Mabilis nitong tugon. "Kung ano ko nga yan, nasan ang konsensya ko kung bababayaan kita habang magbubuntis ka?" Tumango si Lori. "Kung sa'yo siya, iiwan ko siya sa'yo." Anya habang pinipigil ang mga luha.
Hindi niya pwedeng dalhin ang bata kung saan man siyang lupalop makakarating para magtago. Hindi ko siya isasama sa pagtatago. Mas mapapabuti siya sa'yo. Tumango si Sandro. Gagawa tayo ng agreement na ipapanotarize ko sa abogado sa oras na mapatunayan kung akin ang bata. Sure. About your real identity. Gusto ko rin yung ayusin, pero hindi ko alam kung paano. Sa mga IDs ko ay Lorena Fausto ang pangalan ko. Pero alam ko namang kiniklaim na ngayon ni Lorena ang lahat ng kanya. Yes, nasa proseso na sila ng pag-ayos ng lahat. Nakita ko may kausap na abogado sina Alex at Lorena. May mga kaso rin silang isasampa kay Mommy. Attempted murder ba? Pwede pa ba yun kahit 2 dekada na lumipas? Sa tingin ko ay kaya ng mga abogado magsampa ng criminal case laban kay Tita Gracia. Magagaling ang mga abogado ni Ninong Eliseo. Tumutulong pa si Alex. Hindi nila tatantanan si Tita Gracia. Yun ang sigurado ako. Noong una ay hahayaan na lang sana ni Ninong si Gracia dahil kahit papaano, hindi pinabayaan ni Gracia mga business ni Ninong. Kaso hindi pumayag si na Alex. Kailangan daw managot si Gracia. Kawawa din naman kasing ginawa ni Gracia kay Lorena. Imagine na namuhay mag-isa sa isla yung tao. Yun pala, prinsesa siya sa syudad. At kasali na ako rin sa mananagot. Malami ang sabi niya. May kasalanan naman din ako. Pero hindi naman ikaw ang mastermind ng lahat ng to. Still, hindi makabubuti sa pagbubuntis mo kung mag-iisip ka ng mag-iisip, Lori. Ang mabuti pa ay magpahinga ka. Sandro, pwede mo ba akong tulungan makakuha ng ID gamit ang totoo kong pangalan? You can ask me for help the moment I made sure the child is mine. Kahit kailan talaga ay mahirap itong pakisamahan. Kung hindi pa dahil sa bata, ay nun kang tulungan siya nito. Fine. Magpahinga ka muna. Inihatid siya ni Sandro sa guest room. Hindi yun kalakihan pero sapat na para sa kanya. Juicy pa ba siya? Hindi hamak na mas maigi yun kaysa mag-isa siya sa hotel o sa liblib na lugar na pinagdalan sa kanya ni Gracia. Pasara na siya ng pinto nang maisipang tawagin si Sandro na nakatalikod na. Yes? Tanong nito. Thank you. I'm not doing this for you. Bale walang sagot ng lalaki. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. Kahit na. Tumango lang ang lalaki at bumaba na. Isang umaga pagising niya ay nabungaran na lang niya si Sandro sa may kusina. Anong mga yan? Nakangiwing tanong ni Lori kay Sandro. Ang daming botelya ng gamot sa ibabaw ng mesa. Vitamin B6 supplements. Sagot ni Sandro. Maganda raw yan para sa morning sickness. Naaawa na ako sa'yo. Namamayat ka na kakasuka. Nabasa ko rin na kailangan mong dagdagan ng protein mo. Napangiti na lang si Lori. Talagang nag-research pa. Ayoko namang sabihin mong ikaw lang ang nahirapan sa pagbubuntis na to. Kailan tayo magpapa-DNA testing? Naisipin niyang itanong sa lalaki. You're on your 7th week, Lori. Too early. Pwede na pala next week. Kasi pwede na ng 8 weeks, di ba? Let's do it on your 12th week. Suwestyon ng lalaki. Sige. Sa ngayon, kumain ka na muna. Magpalakas ka at huwag na magpa-stress. Late ka na namang natulog kagabi. Nalaman ko kasi na late ka na rin umuwi. Nakasimangot niyang tugon. Sinusulit mo na ba ang pagiging binata dahil sa loob ng ilang buwan, matatali ka na sa pag-aalaga ng anak mo? You could say that. Nakangising sagot ng lalaki. Magfo-focus na talaga ako sa bata. Bahala ka. Bali walang sagot niya, saka naupo sa harap ng mesa. Bakit hindi ka makatulog? Hinihintay mo ko? Curious na tanong ng lalaki. No. Mabilis niyang tugon. At bakit naman kita hihintayin? Kunot ang noong dagdag pa niya. Bakit ba defensive ka? Nagtatanong lang naman ako Baka kasi ayaw mo nang walang kasama. Totoo yun. Ayaw niyo talaga nang walang kasama. Nagiging sobrang clingy yata siya kapag buntis. Ganoon pa man, ay hindi niya yun aaminin kay Sandro. I'm okay being alone. Don't worry. Hindi ko nadadalasan ng paglabas-labas sa gabi. Dapat ko rin namang practicein ng pagiging stay-at-home dad. No, do everything you want. Tama nga yun. Sulitin mo na habang pwede pa.
Anya saka inirapan ng lalaki. Iba ang sinasabi ng bibig mo sa sinasabi ng mukha mo. Nakangiting komento ni Sandro. Kumain ka lang ng kumain. Aalis na ako at may meeting kami ni Alex sa isang kliyente. Hindi pwedeng wala ang engineer. Sige na, engineer, humayo ka na. Huwag ka na lang magpaparami. Pabirong sabi niya dito. Nasa tiyan mo na nga ang isa sa mga contribution ko sa mundo eh. Tugon naman ito sa kanatawa. I'm going, Lori. Mag-behave ka rito. Inirapan niya lang ang lalaki at tiningnan ito habang papalabas ng pinto. Madalas ay mag-isa siya sa maghapon dahil pumapasok si Sandro sa firm nito, ngunit kapag hindi ito busy, ay naroon lang at naglilinis ng bahay. Naiinis na nga rin siya sa pagiging clingy niya rito. Naiinis siya kapag kasama ito, pero ayaw naman niya itong umalis. Bakit naman ganoon siyang magbuntis? Binilhan din siya ng bagong phone ng lalaki para kung may kailangan siya, ay masabi niya rito agad. Dahil todo ang tanggi niya nang sabihin nitong buksan niya ang kanyang phone. Napansin din niyang hindi na kasing sungit ni Sandro kumpara noon. Yun yata ang nagagawa ng bigla ang pagiging tatay nito. Nasa ganoon siyang isipin nang biglang may nag-doorbell. Nalaki ang mga mata niya. Imposibleng si Sandro yun dahil may susi naman ang lalaki. Isa pa, kakaalis lang nito. Hindi siya pwedeng makita ng kahit na sino man. Maingat siyang naglakad patungo sa bintana at nagtago sa sulok para pasimpleng tingnan kung sino ang nasa labas. Nakagat niya ang labi nang makita si Lexi, ang bunsong kapatid ni Sandro. Sa lahat ng tao ay ito pa. "Kuya!" Sigaw pa ng babae habang walang tigil na pinagpipipindot ang doorbell. Dahil yata sa ingay ng doorbell ay sumakit ang tiyan niya. "Anak, sorry. Aalis din yung si Lexi. Tiisin mo lang ang ingay." Bulong niya habang hinihimas ang tiyan. Kinaba niya ang cellphone at itinext si Sandro para sabihing walang tigil na nagdo-doorbell si Lexi. Pinakiusapan niyang tawagan nito ang kapatid para paalisin na roon. "Go to the right room now." Yun ang sabi ni Sandro sa reply nito sa text niya. Sumunod naman siya at umakyat na. Nagtago siya sa guest room, pero hindi niya ipininig ng maayos ang pinto para mapakiramdaman kung ano na ang nangyayari sa labas. Nagtago lang siya sa likod ng pinto. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig niyang bumukas ang gate at ang pinto sa main door. "Ang aga-aga mo naman mambulahaw, Lexi. Hindi ko man lang kasi tumatawag." Narinig niyang sermon ni Sandro sa kapatid. "Ikaw ang nakalimot na magkikita tayo ngayon," sabi naman ni Lexi. "Kaya nga dapat ay tumatawag ka, imbis na bigla ka nalang dumadating. Katulad niyan, wala ako rito." "Ina-expect ko kasing tulog ka lang. Baka galing ka sa gimikan kagabi. Eksakto nga ang tawag mo, narito na ako sa harap ng bahay mo." "Teka lang, siya ka muna. Kukunin ko muna ang files na hinihingi mo." Maya-maya pa ay nakita niya si Sandro na umaakyat sa ikalawang palapag. Ninaanan muna siya nito nang makita nitong nakasilip siya sa pinto. "Okay ka lang?" Pabulong nitong tanong. Nakalabing tumango siya. "Sorry." Apologetic na naman itong bulong. Tumango lamang siya. Kung saan nanggaling ang kaginhawaan sa puso niya dahil nang bumalik ito at nakita niya, ay ayaw na niyang alamin. Isisisi na lang niya yon sa kanyang pagbubuntis. Isinara na niya ang pinto nang magtungo si Sandro sa silid nito. Hindi ba nagtagal ay narinig na niya ang pag-alis ng sasakyan nito. Huminga siya ng malalim. Magiging bored na naman siya sa araw na yon. Pagdating ng tanghalian ay umuwi si Sandro para sabay silang kumain. Alam nitong hindi siya marunong magluto. Puro instant na pagkain lang ang kinakain niya kapag mag-isa siya. Kung hindi ito makakauwi, ay nagpapadala ito sa kanya ng pagkain. "Kamusta ka naman dito? Bored ka na?" Tanong ni Sandro habang kumakain sila. "Nag-Netflix lang ako sa kwarto," sagot niya. "May gusto ka bang pagkalibangan?" "Maglilinis na lang ako kapag sobrang bored ako." "Akala ko ba ayaw mo?" Natatawang tanong ni Sandro. "Kesa naman matuyuan ako ng laway dito," sagot niya saka muling sumubo ng pagkain. "They're still looking for Tita Gracia." Pag-iiba ni Sandro ng usapan. "And me?" Nag-aalalang tanong niya. "Hindi ka naman nabanggit ni Alex nang mag-usap kami kanina. Ang sabi niya lang may inutusan siyang maghahanap kay Tita Gracia. I think you should talk to Ninong Ellie." Sabi pa nito. "Talk?
Para saan? Pipilitin lang nila akong ilabas si Mommy. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko alam kung nasan siya. Sinabi ko naman sa'yo na basta na lang niya akong iniwan. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa lalaki. Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa. I know. Nakakaintinding sabi nito. Noon lang na-realize ni Lori na nanginginig ang mga kamay niya. Sorry kung nabanggit ko pa sa'yo. Ang sinasabi ko lang naman ay mukhang mapapatawad ka ninyo nung kung magpapakumbaba ka. Galit sila sa akin. Dahil may karapatan naman sila, di ba? Tumango siya. Hindi pa ako handang harapin sila, Sandro. Natatakot pa ako. Lalo sa kalagayan ko ngayon. Pag-iisipan ko na lang yan kapag nanganak na ako. Iiwan ko naman sa iyo ang bata eh. Hindi na sumagot pa si Sandro. Tahimik na lang silang kumain ng tanghalian. Nang nasa 12 linggo na ng pagbubuntis si Lori, ay isinagawa nila ang prenatal DNA testing at napatunayang si Sandro nga ang ama ng dinadala niya. Hindi naman siya nagugulat dahil alam niyang ito ang ama. Sinadya niya ang gabing may nangyari sa kanila. Fertile siya ng gabing yun. Mapag-uusapan na natin ang agreement. Ani Sandro sa kanya. Tumango si Lori. Mabuti pa nga gawin na natin yan habang maaga pa. Ilang araw lang ang lumipas ay hinaihanda na ni Sandro ang agreement nila. Basahin mo muna para kung may gusto ka pang idagdag. Anito. Yun nga ang ginawa ni Lori. Salamat sa visitation rights sa bata. Anya sa lalaki matapos mabasa ang agreement. Sigurado ka bang iiwan mo ang bata pagkapanganak mo? Mas mabuti yun para sa kanya. Hindi nakasagot si Sandro. Kailan mo ako tutulungan makakuha ng ID na nakalagay ang tunay kong pangalan? Kapag hindi na masela ng pagbubuntis mo. Tugon nito. Hindi ako makakapag-book ng flight kung pangalan ni Lorena ang gagamitin ko. Nakaplano na talaga ang pag-alis mo. Hindi ako pwedeng makulong dito. Alam mo yan. Anya. Hindi na naman tumugon si Sandro. Sa mga sumunod na araw, ay nagiging medyo open na sila sa isa't isa. Minsan ay masungit si Sandro, pero madalas ay concern at maalaga kay Lori at sa baby nila. Briggs, may tatanong ako sa'yo. Ani Sandro sa kaibigang si Briggs nang makita sila sa firm isang araw. Best friend ng kakambal niya si Briggs at ito ang contractor ng firm nila. Ano yun bro? May kaibigan kasi ako. Simula niya. Okay. May nabuntis siya. Hindi niya sinasadya. Natawa ng malakas si Briggs. Pwede ba namang hindi sinasadya yun? Tanong nito kapag uwan. O ito nga. Ayaw ng nanay sa bata so gusto niyang ipa-abort. Magpapatuloy niya. At ayaw ng kaibigan mong ipa-abort ang bata? Tanong ni Briggs. Oo, anak niya yun eh. Oh, anong problema? Pumayag yung nanay na ituloy ang pagbubuntis. Pero iiwan niya ang bata sa kaibigan ko kapag kapanganak niya. Anya kay Briggs. That's unfair. Pero yung kaibigan ko lang naman kasi ang may gusto sa baby nila eh. Ano ngayon ang problema? Ano kaya pwedeng gawin ng kaibigan ko para hindi na umalis yung nanay pagkapanganak? Kawawa naman kasi ang bata kung lalaking walang nanay. They should talk about it. Pero ayaw nga ng nanay na manatili pagkatapos niya manganak. Kausapin mo pa rin. I mean, your friend. Kausapin pa rin ang kaibigan mo. Ilang buwan pa ba bago manganak yung babae? 5 months. Marami pang oras para kumbinsin ng nanay na wag nang umalis. Nakangiti sabi ni Briggs. Kaysa maging single dad ka. I mean, ang kaibigan mo. Tumango si Sandro. Yun na nga lang siguro ang gagawin niya. Kailangan niyang makumbinsi si Lori na wag nang umalis. Kawawa naman ang anak nila. Kaya niyang mag-provide at kaya niyang mahalin ng bata kahit mag-isa siya. Pero kalaunan, maghahanap pa rin ang bata ng nanay. Tungkol lang ba talaga to sa bata? Maya-maya ay tanong ni Briggs. Ha? Baka naman ayaw ng policy ng kaibigan mo nanay ng bata kasi in love na siya sa nanay. No! Mabilis niyang tanggi. Hindi ang friend ko. Hindi in love sa nanay ng bata. Ngumiti nang makahulugan si Briggs. You know your friend so well Sinabi niya sa akin eh. Natawa na ang kausap niya. Tell him to be true to his feelings. May 5 buwan pa naman siya eh.
Hindi na siya sumagot at hahaba pa yon. Nang matapos ang gagawin niya sa firm, ay nagtungo siya sa bahay ni Alex. "Where's Lorena?" tanong niya sa kapatid. "Nasa bahay ng daddy niya. Pupunta lang yun dito kapag hindi busy," sabi ng kapatid niya. "Kamusta na siya?" "Better," sagot nito. "Busy siya ngayon sa pag-aaral." "At ikaw? Busy ka pa rin sa paghahanap kina Tita Gracia at Lori? Mas inuuna mo pa yan kaysa sa pagtatrabaho sa firm." Sermon niya sa kapatid. "Hindi ko naman pinababayaan ng trabaho," giit ni Alex. "Gusto ko lang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa fiancé ko. Hindi nang gustong mangyari ni Ninong Ellie." "What will happen to Lori if you find her?" Curious niyang tanong. Kumunot ang noon ni Alex. "Siyempre, kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. Accomplice siya ni Tita Gracia. Dalawa silang nanloko. Kahit si Tita Gracia ang mastermind ng lahat, ng mga murder attempts kay Lorena. Kailangan patunayan ni Lori na wala siyang kasalanan. Sa tingin ko, biktima rin siya rito. Ang sabi nga niya sa sulat, musmus pa lang siya nang ampunin siya ni Tita Gracia para maging kapalit ni Lorena. Dahil lang sabi ni Tita Gracia, patay na si Lorena." "Teka, what's the sudden concern? Hindi ba't kayo na lang ay galit ka sa kanya dahil pinikot ka niya?" Kunot ang noong tanong ni Alex. "Hindi akong pinikot niya. Akala niya, ikaw ako." "Hindi ba't dapat ay mas galit ka sa katotohanan na yun, Sandro?" "Oo nga," sabi naman niya. "Galit nga ako." "You don't look sad, Mad. Mas nag-concern ka, Sandro." "Nagtatanong lang naman ako. Masama ba?" "Well, ang mga abogado na ang bahala kung anong magandang gawin kay Lori. Ang kailangan lang ay makita na silang dalawa para may magbayad na sa lahat ng dinanas ni Lorena." Determinadong sabi ng kapatid niya. Pag-uwi niya sa bahay ay sinalubong siya ni Lori. Napangiti siya nang makitang nakasimangot ito nang makitang wala siyang bitbit na kahit ano. "Sorry, hindi ako nakabili ng pagkain. Magluluto na lang ako." Yun lang ang kailangan niyang sabihin para umaliwalas ang mukha nito. "Anong iluluto mo?" tanong nito. Sumunod dito sa kanya sa kusina. "Ano bang gusto mo?" "Anything," hibit balikat nitong tawon. "Sige, hintayin mo na lang ako sa sala." "Aalis ka ba after dinner?" Imbes ay tanong ng babae. "Bakit?" "May gusto kasi akong panoorin kaso horror. Ayoko namang manood mag-isa." Napangiti si Sandro. "Hindi ako aalis. Sasamahan kita manood mamaya." "Promise?" Tila batang tanong ni Lori. "Promise." "Thanks." Nito na niyakap pa siya. "Teka, nagbago ka ba ng pabango?" Kunot ang noong tanong nito nang lumayo sa kanya. "Oo, ginamit ko yung bigay ni Lexi." "Bakit?" "Ayoko niyan." "Ha?" "Ibalik mo yung dati mong amoy. Maligo ka na, please." Kulang na lang ay mag-beautiful eyes ito para pagbigyan niya. "Magluluto muna ako." Umiling ang babae. "Maligo ka na, ayoko ng amoy mo." Napailing na lang din siya habang nakangiti. Sa dami ng paglilihian ni Lori ay siya pa talaga. "Sige na, maliligo na po." "Bilisan mo," sabi pa nito. "Oo na." Nagmamadali siyang maligo dahil kailangan pa niya magluto. Pagbalik niya sa kusina ay sinundan na naman siya ni Lori at sininghot-singhot. That's better." Malapad ang ngiting sabi nito. "Oh, okay na. Maghintay ka na sa sala." Anya rito. "Mamaya na." "Bakit?" "Gusto pa kitang maamoy." Natawa si Sandro. "Mamaya ay may bawang at sibuyas na ako." "Kaya nga aamuyin na kita ngayon." "Bilisan mo para makapagluto na ako ng mapayapa. Baka gutom na ang baby natin." Nagulat siya nang bigla na lamang lumapit si Lori sa kanya at inumoy siya sa bandang leeg. "Enough." Saway niya rito. Hinawakan niya ang kamay nito at marahal itong hinila patungo sa sala. Hindi niya gusto ang naging reaksyon ng katawan niya rito. "Manood ka na rito." "Oo na." Tugon ng babae na inirapan pa siya. Napapailing na bumalik na rin siya sa kusina. Habang palapit ng palapit ang kabuanan ni Lori, ay tinutubuan siya ng takot sa dibdib. Paano niya ilalabas ang bata? Gaano yun kasakit? Kaya niya ba? "Come on, may anesthesia naman yun." Pagpapalakas ni Sandro sa loob niya.
Ang labor, walang anesthesia yun. Giit niya. Part of motherhood, Komento ng lalaki. Napaka-unfair. Reklamo niya. Babawi na lang ako kapag nakalabas ng baby natin. Teka nga, hindi pa tayo nakakapag-isip ng pangalan niya. Ani Sandro. Lalaki ang anak nila at 2 buwan na lamang ay makikita na nila ito. Napalunok siya nang maisip ang kasunduan nila. Kailangan na niyang umalis doon kapag nakapanganak na siya. Kakayanin niya bang iwan ng bata na dinala niya ng 9 na buwan? Ikaw na ang bahala, anya sa lalaki. Wala ka man lang maisip ng pangalan sa anak natin, Lori. I don't even want to know his name. Anya habang pinipigilan ng maluha. Lori, saway sa kanya ni Sandro. Ayokong malaman ang pangalan niya, Sandro. Ayokong makita ang mukha niya. Paano ako aalis kapag ganun? Gugustuhin kong bumalik ng bumalik dito kapag nangyari yun. Hindi na niya pinigilan ng pag-iyak. Ang hirap magpanggap na wala siyang pakialam sa bata. Humahagulgul na siya nang yakapin siya ni Sandro. You don't have to go. Halo nito sa kanya. Pero, kausapin mo na si Ninong, Lori. Magpakita ka na sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sasamahan kita. Hindi mo kailangan magtago. Paano kapag pinakulong niya ako? Umiiyak pa rin niyang tanong sa lalaki. Magmamakaawa ako sa kanya para hindi niya yun gawin. Wala ka naman talagang kasalanan eh. Ani Sandro na lalong nagpaiyak sa kanya. Umiyak lang siya nang umiyak sa dibdib ng lalaki hanggang sa kumalma siya. Ang sarap sa pakiramdam ng may kasama, ng may kakampi. Hindi niya alam na kay Sandro niya pa matatagpuan yun. Matagal silang hindi nagpapansinan noon at hindi nila gusto ang isa't isa. Pero ngayon, si Sandro ang sandalan niya at kaagapay sa lahat. Kung hindi sila nagkita, sana kaya sila pinulot ng baby niya? Kaya laking pasasalamat niya sa binata. Nang sumunod na araw ay nagpa siya silang magtungo sa bahay ni Eliseo. Bahala na. Ang importante ay naroon si Sandro. Lori, ani Eliseo nang makita siya. Naiyak agad siya nang makita ang matanda. Nangungulila rin siya dito. Sa loob ng 2 dekada ay pinaniwala niya ang sarili na ito na ang kanyang ama. Binantayan niya ito sa ospital kahit comatose ito. May masasayang alaala rin sila kahit papaano noong magising ito. He will always be familiar to her. Sir Eliseo, I'm sorry. Umiiyak niyang wika matapos lumuhod sa harap ng matanda. Alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pero hindi ako pwedeng magtago habang buhay, lalo sa kalagayan ko ngayon. Hihingi pa rin ako ng tawad kahit na alam kong napakalaki ng pagkakamali ko sa inyo. Wait, you're pregnant? Imbis ay tanong ng matanda. Tumango si Lori. Bakit ngayon ko na nagpakita? Nasaan si Gracia? Tanong ulit ng matanda. Inilahad niya rito ang nangyari noong gabing tumakas sila ng mami niya sa mansyon. Hindi ko po alam kung nasan siya. Maniwala kayo sa akin. Iniwan niya lang ako sa isang liblib na lugar. Ayaw raw niya akong isama dahil puro ako kontra sa kanya. At paano kayo nagkita ni Sandro? Tanong pa rin ng matanda. Napipilang si Lori. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon nila ni Sandro. Tumingin siya sa lalaki na tila nang hihingi rito ng tulong. Ako po ang ama ng dinadala niya, Ninong. Salo sa kanya ni Sandro. What? Gulat na tanong ng matanda. Paanong? Medyo mahabang istorya po eh. You have to marry her, Sandro. Imbis ay sabi ng matanda. Naibukan ni Lori ang bibig, ngunit walang salitang namutawi roon. Nabuntis mo siya, kaya dapat lang naman na panagutan mo siya, hindi ba? Tanong ulit ng matanda kay Sandro. Sir Eliseo, hindi po. Ako may kasalanan kung bakit kami nasa sitwasyon na to. Gusto ko kasing pikutin si Alex noon. Kaso ay hindi ko alam na si Sandro pala ang nasa kwarto. Huwag na nating bigyan ng sakit ng ulo si Sandro. Marami na akong utang na loob sa kanya. Singit ni Lori. Kung totoong nagsisisi ka na sa mga nagawa mo, gusto kitang ampunin, Lori. At bilang tatay mo, gusto kong pakasalan ka ni Sandro. Po? Naiiyak siya hindi dahil ipapakasal siya kay Sandro, kundi dahil aampunin daw siya nito. Ang ibig sabihin niyon ay pinapatawad na siya nito? Ganoon lang? Wala siyang ibang kailangang gawin? Biktima ka rin ni Gracia. Na-brainwash ka niya mula nung bata ka pa.
Kung totoong pinagsisisihan mo na ang lahat, ay tatanggapin kita sa tahanan ko. At dahil magiging parte ka na ng pamilya ko, siguro naman may karapatan na ako magsalita tungkol sa sitwasyon mo. Hindi alam ni Lori kung ano ang sasabihin. At dahil hindi siya makapagdesisyon, ay umuwi muna sila ni Sandro. Nais niyo muna itong makausap. Pasensya ka na sa sinabi ni Sir Eliseo, Sandro. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pipiliting magpakasal. Anya sa lalaki nang nasa bahay na sila nito. Dahil si Alex talaga gusto mong pakasalan? Matabang nitong tanong. No. Mabilis naman niyang sagot. Nung magkamali ako ng lalaking pinikot ng gabing yun, kinalimutan ko ng obsession ko kay Alex. Yun siya sa akin eh. Obsession. Isang tao na hindi ko makuha-kuha kahit ang dami namang nagkakandara pa para sa atensyon ko. Then Lorena came along. Lalo yata ako na-obsess kay Alex. Pero ngayon, sigurado na akong yun lang yun na matagal ko nang tinapos. Paliwanag niya sa lalaki. Kung ganun bakit ayaw mo magpakasal sa akin? Tanong ni Sandro. Dahil alam ko namang hindi mo ako gusto. Mula umpisa ay ramdam ko na yun. Mga bata pa lang tayo. Kaya nga hindi na ako nagtangkang magkagusto sa'yo. You drew the line then. Mas mabait sa akin si Alex kaya siya nagustuhan ko. Isa pa, kung dahil lang sa bata, pwede naman tayong mag-co-parent. It's not as if may relasyon tayo nang nabuo siya. Tama si Ninong. Buntis na sa anak ko kaya dapat kitang panagutan, Lori. Wala kang pananagutan. Ako may kasalanan kung bakit tayo narito ngayon. I don't want you to hate me too much. May bahid na lungkot na niyang sabi dito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pangamba. Nangangamba siyang pagsisihan ni Sandro ang pagpapakasal sa kanya kung sakasakali. Paano kung dumating yung tamang babae para sa'yo? Hindi mo na siya maihaharap sa altar dahil sa akin. 2024 na, Sandro. Liberated na ang panahon. Hindi na kasalang laging solusyon. Kung wala kang nararamdaman kay Alex, let's get married. Imbes ay sabi ni Sandro. Pero, hindi ako magsisisi, Lori. Hindi siya makasagot. Para kay Andres, sabi ng lalaki. Andres? Yes, that would be our son's name. Napangiti si Lori. Mahal na mahal ni Sandro ang anak nila. Siguro naman ay matututunan din siya nitong mahalin sa mga araw na daraan. Kailangan niyang gawin ng lahat para mahalin din siya nito. Para hindi nito pagsisihan ng lahat dahil sa totoo lang, ay mahal na niya ito. Minsan ay ginagawa na lang niyang dahilan ng pagbubuntis para makuha ang atensyon nito. Gusto niya itong makasama araw-araw, hindi lang dahil buntis siya, kundi dahil mahal na niya ito. Matagal na siyang tapos sa paglilihi pero ginagamit niya pa rin yun para may dahilan siya upang makapiling to. Huwag ka magsisisi ha, promise mo yan. Mangiyak-ngiyak na sabi niya sa lalaki. Kapag nagpakasal tayo, in sickness and in health talaga. Wala nang bawian. Ngumiti si Sandro at tumango. I will not regret this decision, Lori. I promise. Isang araw ay nagtungo si Sandro at Lori sa bahay ng pamilya ni Sandro para nga sana magpaalam na magpapakasal na sila. Ngunit walang reaksyon ng mga ito. No! Bakit ka magpapakasal sa babaeng yan? Ano bang ngayon mo pinainom sa'yo yan? Pinikot ka tapos ay pakakasalan mo ng ganun lang? Dapat nga rin dinedemanda eh. Alam mo naman ang ginawa niyang kay Lorena. Galit na sabi ni Lexi. Hindi alam ni Lori kung ano ang gagawin. Ang buong akala niya ay makapagpapakasal sila ng mapayapa. Ngunit hindi pala. Tutol ng pamilya ni Sandro sa kasal na yon. Maging si Alex ay tila ayaw pumayag. Ganyan din ang mga magulang ng mga ito. Si Lexi lang ang matapang na magpahayag ng damdamin. Lexi, stop! Galit na saway ni Sandro sa kapatid. You're so rude. At least ay hindi ako impostora at sinungaling. Ganting sabi ni Alex. Tiningnan siya nito na parang diring-diri ito sa kanya. Hindi ko dinala si Lori dito para bastusin mo. Sa ayaw at sa gusto mo, at ninyong lahat, magpapakasal kami dahil magkakaanak na kami. Wala na akong magagawa kung labag yun sa kalooban niyo. Mariing sabi ni Sandro, bago siya marahang hindi napatayo. Let's go. Baling nito sa kanya. Sorry po. Ani sa mga magulang ni Sandro saka sumunod sa lalaki palabas. Walang nagsasarita sa kanila habang lulo ng sasakyan.
Huminga ng malalim si Lori at hindi na pinigilan ang nais sabihin. Hindi mo sila kailangang kalabanin, Sandro. May point naman sila eh. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Stop it, Lori. Ani Sandro sa kanya. Nakafocus ito sa kalsadang tinatahak nila. Sa akin ka may atraso at pinatawad na kita. May atraso ka rin kay Ninong at pinatawad ka na rin niya. Kung mag-a-apologize ka kay Lorena, sigurado akong patatawarin ka rin niya. Kaya anong karapatan nilang husgahan ka? Wala ka namang kasalanan sa kanila. Hindi na napigilan ni Lori ang maiyak. Hindi ko alam kung deserve ba kita. My God, Sandro. Mahal na mahal kita. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Tuloy pa rin siya sa pag-iyak. Si Sandro naman ay pumarada sa gilid ng kalsada. Did I hear you right? Na ano? Na mahal kita? Tanong niya sa binata. Yes. Tumango si Lori. Oo, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa, ngunit sigurado akong yun ang nararamdaman ko sa'yo. If you didn't hold my hands during the toughest time, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. At sa totoo lang, sa'yo lang ako nakadama ng totoong concern at pag-aalaga na walang hinihinging kapalit. Mahal din kita, Lori. Imbes ay sabi ni Sandro, saka pinunasan ang mga pisngi niyang basang-basa ng luha. Totoo? Oo. Hindi ako magyayaya ng kasal kung hindi. At hindi ko rin alam ang gagawin kung iiwan mo kami ni Andres pagkapanganak mo. Sa tuwing naiisip ko yun, para na ako mababaliw kaya gumawa ako ng paraan para magkaayos na kayo ni Ninong. Alam kong yun ang tanging paraan para hindi ka na umalis, para hindi ka na magtago. Mula na dumating ka, kayo ni Andres sa buhay ko. Hindi ko na maisip kung paano mag-isa. Ayaw kitang umalis, Lori. Gusto kong magkasama nating palakihin si Andres. Gusto kong makasama ka habang buhay. Dahil mahal kita. Napahagulgol si Lori sa narinig. Sa pinakamadilim na parte ng buhay niya, hindi niya anakalang may magbubungang pag-ibig. Niyakap siya ng lalaki habang hinahagod ang kanyang likod. Ipaglalaban kita kahit sa pamilya ko. Huwag ka mag-alala, Lori. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ikaw lang ang importante sa akin. Ikaw at ang magiging pamilya natin. Hindi ka na mag-iisa. Tandaan mo yan. Tumango siya habang nakakulong sa mga bisig ng lalaki. Salamat, Sandro. Ilang araw matapos nilang magkaaminan ng damdamin, ay kinausap na nila si Eliseo para sabihing magpapakasal sila. Good decision, anang matanda. Pero parang tutol ang pamilya ko, Ninong. Ani Sandro sa matanda. Baka naman po pwede mo kausapin ng mga magulang ko. Gusto ko kasi maging isang masayang okasyon ng kasal namin ni Lori. Don't worry, Iho. I'll invite them to dinner one time. Basta ako, suportado ko kayo. Thanks, Dad. Singit ni Lori sa usapan ng mga ito. Yun ang gusto nitong itawag niya dito. About the adoption. Nalaman kong legally adopted ka ni Gracia, Iha. We are your parents in your birth certificate. Lori Fausto ang pangalan mo ron. Kaya hindi na tayo mamamablema pa sa adoption process dahil baka mahirapan na rin tayo since adult ka na. Sa lahat ng ginawa ni Gracia, ang pag-ampun lang sa'yo ang maganda. Ang kailangan mo na lang gawin ay gamitin ang totoo mong pangalan sa lahat ng dokumento. Totoo po ba yan, Dad? Masayang tanong niya sa matanda. Yes. Hinanap ng mga abogado ko mga dokumento ng pagkuha sa'yo ni Gracia sa orphanage. Mabuti na lang at meron pa kaming nakuha. Siguro, akala ni Gracia walang makakatuklas sa ginawa niyang pagpapagamit sa'yo ng ibang identity. Lalo na't ikinulong niya si Lorena sa isla sa mahabang panahon. Tapos ako naman ay comatose. Ang ibig bang sabihin niya, Ninong, ay makapagpapakasal na kami dahil may birth certificate na si Lori? Tuwang-tuwang tanong ni Sandro. Pinisal nito ang palad niya. Yes, I'll give you the copy. Pwede na kayong magkasikaso ng marriage license. Yung mga IDs niya and some documents, madali na lang ayusin using her real name. Nakangiti sabi ng matanda. Ako na ang bahalang kumausap sa mga magulang ni Sandro. Thanks, Ninong. Dad, pwede ko ba makausap si Lorena? Gusto ko kasing makapag-apologize din sa kanya. I will talk to her first. Tumango lang si Lori. Akala niya ay matatagalan pa ang pag-uusap nila ni Lorena. Ngunit pagbalik ni Eliseo ay kasama na nito si Lorena. Tara sa lanay.
Ani Lorena sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang humingi ng tawad sa'yo. Anya sa babae nang sila na lamang dalawa. Na-brainwash ka lang ni Gracia. Sabi naman sa kanya ni Lorena, mahal ka ng daddy na parang tunay niyang anak. Hindi mo kailangang humingi sa akin ng tawad lang paulit-ulit. Ang gusto ko lang, pahalagahan mo ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa'yo ni daddy. Tumango siya. Hindi na ako gagawa ng kahit na anong bagay na makakasakit sa kanya. Kung ganun sa tingin ko, kailangan na kitang welcome sa pamilya. Ang sabi ni daddy, kapatid naman talaga kita. Dahil legally adopted ka nila ni Gracia. Tahimik na umiyak siya nang stretch ni Lorena ang mga bisig para yakapin siya. Sorry, emotional daw talaga ang mga buntis eh. Magiging tita na pala ako, sabi pa ni Lorena. Salamat Lorena, you don't know how much this means to me. Maging mabuti lang tayong anak kay daddy. Yun lang ang gusto niya, Lori. I will, I promise. Matapos nilang magkaayos ni Lorena, ay pinabalik na siya ni Eliseo sa mansyon. Parang ayaw pa nga pumayag ng fiancé niya. Minamadali na nito ang kasal, para raw magkasama na sila ulit sa bahay. Maayos naman na ang lahat. Bago siya manganak ay makapagpapakasal na sila ni Sandro ng simple, tulad ng nais niya. Ang problema na lang ay ang pamilya ni Sandro. At para maayos ang issue na yon, ay nagpatawag ng dinner ang daddy Eliseo niya sa mansyon nito. Pinag-usapan doon ang magiging kasal nila ni Sandro. Alam ko pong ayaw niya sa akin para kay Sandro. Ani Lori sa mga magulang ng lalaki habang nasa gitna sila ng hapunan. Naiintindihan ko po yun. Alam kong marami akong nagawang kalokohan at hindi mahirap para sa inyong pagkatiwalaan ako. Pero mahal ko po si Sandro. Mahal ko po ang magiging anak namin. At gagawin ko po ang lahat para sa pamilyang bubuuin namin. Pasensya na po kayo pero pumayag man po kayo o hindi, itutuloy namin ang kasal. Huwag ka mag-alala, Iha. Hindi naman kami tututol pa. Anang mami ni Sandro. Nagulat lang kami nung una. Akala namin ay magpapakasalan kayo dahil sa bata. Pero nakausap na kami ni Sandro. At sinabi niya sa aming mahal ka niya. Sino kami para tumutol pa? Napuno ng kaligayahan ng dibdib ni Lori. Okay na ang lahat. Kasal na lang ang kulang. Paglabas ni Andres ay purong pagmamahal na lamang ang masasaksihan nito. Si Lexie may sasabihin din. Sorry, Lori. Nakayo kong sabi ng babae sa kanya. Nang mag-angat ito ng tingin ay nginitian niya ito. Sorry rin at na-stress ka nang dahil sa akin. Okay lang, Lexie. So, pwede na bang ilabas ang wine? This calls for a celebration. Nakangiting sabi ng daddy niya. Naging mas masaya ang kwentuhan sa hapunan. Diyos lang ang sayo. Bulong sa kanya ni Sandro. Alam ko po. Natatawang sagot niya sa fiancé. Habang nagkakasayahan ng lahat, ay nagtungo silang dalawa ni Sandro sa lanay. Sumandal siya sa dibdib ng lalaki, at ito naman ay hinimas-himas ang kanyang tiyan. Unahan na natin ang kasal ang paglabas nitong breakdancer natin. Walang tigil sa pagtumbling sa likod ng tiyan mo. Itutuloy na ba natin ang kasal next week? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Kung gusto mo nga ay bukas na. Tugon naman ito. Nagtatawanan sila nang bigla na lang tumunog ang cellphone niya. Unknown ang caller, ngunit sinagot niya pa rin. Hello? Sino to? Tanong agad niya sa nasa kabilang linya. Ipinagpalit mo na pala ako sa pamilya ni Lorena. Pumayag kang maging sampid sa kanila? Para saan? Magkano ang in-offer nila sa'yo? Hindi ka talaga makahintay sa pagbabalik ko? Si Gracia yun. Nanlamig ang mga kamay ni Lorena. Paano mo nakuha ang number ko, Mami? Wow! So talagang gusto mo na akong baliwalain. Sumuko ka na lang sa mga pulis, Mami. At bakit mo gagawin yun? Look, Lori. Hindi ka magiging masaya matapos ng pagtalikod mo sa akin. Pagbabanta pa nito bago nawala sa kabilang linya. Si Tita Gracia ba yun? Tanong sa kanya ni Sandro. Tumango siya. Masama ang loob niya na kasama na ako ni Daddy at Lorena. Don't mind her. Hindi ko siya hayaang makalapit sa'yo. Kung kinakailangan magdagdag ng guard sa bahay na to, gagawin natin. Huwag ka magpaka-stress, okay? Tumango si Lori. Sapat na sa kanyang naroon si Sandro. Alam niyang safe siya kapag naroon ito.
Wala rin namang kakaibang nangyari sa mga sumunod na araw, hanggang sa dumating ang araw ng kasal nila ni Sandro. Simpleng garden wedding lang yun. Saka na sila magpapakasal sa simbahan kapag medyo malaki na si Andres. Tapos na ang makeup session ni Lori at handa na siyang lumabas mula sa salid nang makita niya sa kanyang likod si Gracia. Mommy? Hindi mo man lang ako inimbitahan sa kasal mo, Lori. Sarkastikong sabi ng babae. Mommy, please, umalis ka na rito. Huwag mong sirain ang araw na to. Dahil may kakampi ka na, ganyan mo na lang akong itrato. Mommy, please, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng mga pulis. Tumawa ng pagak si Gracia. Malakas na ang loob mo dahil nauto mo na sila. Tumayo siya para harapin ng babae na kanina ay sa salamin lang niya tinitingnan. Hayaan mo na ako maging masaya, Mommy. Pakiusap niya rito. At ano, masaya ka habang ako'y nagtatago na parang daga? No way. Mommy! Napatras si Lori nang maglabas ng baril si Gracia at itinutok yun sa kanya. You will never be happy. Sumama ka na sa akin o papuputukin ko ang baril na to kapag tumutol ka. Tandaan mo na ako ang nagbigay sa'yo ng maayos na buhay. Mommy, please naman. Huwag mo naman paambutin sa ganito. Umiiyak ng pakiusap niya. Let's go. Dahil natatakot siya para sa sariling buhay, ay sumunod siya rito. Paglabas nila ng pinto ay nakita sila ni Sandro. Agad na itinutok ni Gracia ang baril sa lalaki. Ngunit parang walang pakialam ang lalaki, kaya iniharang ni Lori ang katawan bago pa makalabit ng mommy niya ang gatilyo ng baril. Narinig niya ang tunog ng baril, ngunit namanhid na yata ang katawan niya, kaya hindi niya alam kung saan siya tinamaan. The next thing she knew, she was in the hospital. Thank God you're awake. Bulalas ni Sandro nang magdilat siya ng mga mata. What happened? Ang baby. Kamusta ang baby? Nag-aalala ang tanong niya. Andres is okay. Kinailangan ka nilang i-emergency CS dahil sa insidente. I'm just so glad that both of you are alive. Nakahinga ng maluwag si Lori. Salamat naman at ligtas ang anak natin. Kamusta ang pakiramdam mo? I need to call your doctor. Sandali lang. Natatarantang wika ni Sandro. Pagbalik nito ay kasama na ang doktor niya. Ipaniliwanag nito kung ano ang nangyari at ano ang mga dapat gawin para makarecover siya agad. Pag-alis ng doktor ay dinala na sa kanya si Andres. Hindi niya naiwasan ng maluha nang makalong sa unang pagkakataon ng anak nila. Nang tumingin siya kay Sandro ay nakita niyang namamasari ng mga mata nito. Kamukhang kamukha naman ng daddy. Anya habang sumisinghot-singhot. Nilapitan sila ni Sandro at saka ay nakbayan. Akala ko hindi ko na masasaksihan ng pagkarga mo kay Andres. Pinakaba mo ako, Lori. Lalaban at lalaban ako dahil alam kong hinihintay mo ako. But you don't have to take the bullet that is for me, sweetheart. Sermon sa kanya ng lalaki. Mas mababaliw ako kung sa'yo tumama yun at nawala ka sa akin. Yun din ang nararamdaman ko habang inooperahan ka. Para ako mababaliw. Alam mo ba yun? Sorry. Anya habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Paano pala ang kasal? Matutuloy yun kapag nakarecover ka na. Si Mommy, nasan siya? Nakakulong na. Anang lalaki. At hindi ako papayag na hindi niya pagbayaran ang nangyari sa'yo. She will rot in jail sa dami ng kasong nakasampa sa kanya. Hindi na nakatugon si Lori. Mahal niya si Gracia. Pero hindi naman siya dito minahal kahit kailan. Deserve nito kung nasaan man ito ngayon. Hustisya yon, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa mag-amang Eliseo at Lorena. Nang dahil sa kasakiman nito sa pera, ay nagawa nito ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at batas. Pati siya na naging mabuti nitong anak, ay nakuha pa nitong pagtangkaan ng buhay. Kahit kailan talaga ay walang naidudulot na maganda ang pagiging isang sakim. Ilang buwan makalipas ang insidente ay natuloy rin ang kasal ni Lori at Sandro. Simpleng kasal lang yun na dinaluhan ng mga taong totoong malapit sa kanila. I love you, Sandro. Anya sa asawa, matapos siyang halikan nito sa labi, ayon sa utos ng pastor na nagkasal sa kanila. Mas mahal kita, Lori. Kayong dalawa ni Andres. Nakangiting sabi rin sa kanya ng asawa. Kasunod niyon ay masigabong palakpakan na ng mga saksi sa kasal nila ang nangibabaw.
Mabuti na lang talaga at nagkamali siya ng pinikot noon. Kundi ay baka hindi siya masaya ngayon. Marahil nga ay bunga ng pagkakamali niya si Andres. Ngunit yun ang pinakamagandang pagkakamali niya sa buhay. Kung bibigyan man siya ng pagkakataong ulitin ng nakaraan, ay papasok pa rin siya sa silid na yun para pikutin si Sandro. Dahil ito ang pinakamagandang biyaya ng buhay niya. Wala nang hahanapin pa si Lori. Masaya na siya sa sarili niyang pamilya. Hindi na siya mag-iisa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.